Hello! Welcome back to Dark Angels Intuition. Yan, sa mga laging nag-aabang ng readings ko, thank you so much. Sa mga laging nagko-comment, like, and share, thank you so much. And sa mga nandito at nanonood ng mga videos ko and you think that you like what I'm doing here, please do subscribe my channel and hit that notification bell para ma-notify kayo every time I upload a new video. So, yun guys. Ang gagawin ko ngayon is a past, present, future. Tignan natin ano yung challenge, ano yung factors that affecting the situation, and ano yung hopes and fears niyo about the relationship. Okay, this is a love reading guys. Anyway, so takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat maka-resonate dito. So, if feeling nyo itong reading na to is hindi kayo naka-resonate, then just skip the video and find another readings na kung saan kayo maka-resonate. Okay. So, hindi ibig sabihin sa mga na-mention ko na zodiac signs, that means na yun lang yung zodiac signs na pwedeng maka-resonate sa story. So, any zodiacs can be. Na-mention ko lang yung mga energies, yung mga main energies na nakikita ko na pwedeng talagang maka-resonate sa readings na to. Okay? So, as long as naka-resonate kayo, this might be your reading. Yan. So, this could also be a vice versa because this is just a general reading and not a personal reading. So guys, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Yan. So, let's see. This is a timeless reading guys. So, kung kailan nyo ito mapanood, meron atang nag-fade away na lovers dito. Anyway, kung kailan nyo ito mapapanood, if naka-resonate kayo, then pwedeng sa inyo pa rin itong reading na to kahit pa 1 year ago na to, 2 years ago, or months ago, okay? Because this reading I made is a timeless reading. Nagja-jumping yung mga baraha, hindi pa ako nakahingi ng guidance from God. So, ano yung challenge ng reading na to? Let's see. The Justice card. You might be a Libra. So, ito yung challenge ngayon. How to have a balanced relationship or how to have a justice in a situation. Let's see. So, let's see what is happening right now. So, nagja-jump talaga sila. Okay. Oh, 3-3. Third party. Oh. Pain. So, gusto mo na nang ma-heal at this present situation. Gusto mong ma-heal sa nangyari. This person betrayed you so much. You might be dealing here with the Capricorn because of a third party. Yan. Because of a third party. And this person might be ando siya sa point na mas pinafocus niya yung mga needs niya, mas pinafocus niya yung pentacles niya dito.
yung goals niya or career niya kaysa sa situation ninyo. And ito dito ka sobrang nasasaktan kasi meron na kasing third party. See, you have ended the relationship. You have ended the relationship. You end the cycle and to have changes in your life and to walk away emotionally here. Kasi nagkaroon talaga ng commitment itong person na to sa iba. So what happens in the recent past? So at this present situation, nasasaktan ka. Sobra kang nasasaktan ngayon. So in this past situation or recent past situation is nagkaroon kayo ng commitment nitong person na to. So wait lang. I want to clarify what is this two of wands, because this is a decision. Feeling ko dito, in the recent past, meron ka nang nalalaman dito. Let's see. And you still wanted to take the leap of faith. Nagpapakatanga ka dito in the recent past. Because you wanted to harvest something on this relationship. Na merong outcome, magandang outcome dito. See, I told you. Sa recent past pa lang, alam mo na yung mga nangyayari. Alam mo na yung katotohanan. Okay. So, may mga ideas ka na dito. Hindi ka na inosente. Okay. So, kahit hindi ka na inosente dito, hindi ka pa din, nag-hold on ka pa din sa situation. That means, kahit bad trip ka na, kahit disappointed ka na sa mga nangyayari, kahit sabihin natin na doon sa point na itong person na to, juggled siya between you and another person. And you know about this. Kaya, nandun yung disappointments sa'yo. So, with this, andun sa point din na sabihin natin na baka meron ka pang tinatagong iba aside from me and that person. Or sabihin natin, baka meron ka pang tinatagong na hindi pa sinasabi sa akin. Pero, andun sa nag-gathered na yung idea sa isipan mo eh. Sa mga nangyayari, sa mga nalalaman mo, is feeling ko dito, parang dito is like na-stress ka na sa mga nangyayari dito in the recent past pa lang. Na-stress ka na, naghihintay ka dito. Naghihintay ka dito. You might be Pisces, you might be Pisces, mostly the sign is here. So Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus sign. You are waiting for the enlightenment, you are waiting for the clarity, you are waiting here. And andun sa point na what is this? Two of Cups. Two of Swords. Hindi ka na sure sa commitment ninyo. And nawawala na yung spark dahil sa mga nalalaman mo. So, but then nandun sa point na itong person na to, hindi ka binibitawan ng person na to. And nakita ko dito with this Knight of Swords is porsigido pa din itong person na to, person mo sa'yo.
just still wanted to move forward towards with you and wanted to fight for the situation with you. And feeling ko dito, ang ikinaka-stress dito sa'yo is like mga bagay na nalalaman mo, na naririnig mo sa iba. And or may nagsasabi sa'yo dito. So, hindi ka nakakatulog sa gabi. Sobrang na-overthink ka dito. So, you might be Libra, Gemini, Aquarius, or an Aquarius here. Aquarius, mostly the overthinkers. So, anyway, with your commitment na meron kayo dito sa person na to, nagmamahalan kayo dito, pero andun ka sa point na dahil sa mga nalalaman mo, ito kasi yung parang tahimik ka lang na nagmamasid, na may mga nalalaman pero hindi mo sinasabi. And because of this is nawawalan ka na ng sparks sa relationship. Nawawasak na yung relationship nito, pero itong person na to, persigido pa din talaga siya sa'yo in the recent past to. Sabihin natin na you wanted to take the leap of faith towards a new beginning nito sa person na to, kasi mahal mo to eh. So kahit nandun ka na sa point na may nalalaman ka na hindi ka prepared about anything, kung ano man yung mangyayari dito, pero gusto mong tahakan itong landas na to towards that person, kasi meron kang gustong gustong ma-harvest something na baka merong magandang outcome itong relationship na to. Okay, baka itong mga nawawasak sa inyo is maayos din to. So you might be married from this person, or na itong person na to is like mag-offer din siya sa iyo balik ng pagmamahal, ng commitment, na maging like babalik kayo sa isa like what you are before. And ang nagiging challenge ngayon dito is like, feeling ko is how to balance the situation, na alam mo na yung katotohanan, ang dami mo nang nalalaman, but still you are inside this relationship. So let's clarify what is this challenge. So, ang challenge ngayon is this, the King of Swords, the King of Wands, and the Five of Pentacles, the King of Wands, and the Seven of Swords, and the Nine of Swords in the bottom of the deck. So, very to sa iyo. Parang, sabihin natin na na-stress ka talaga dito. Nagkakaroon ka na ng anxiety sa mga nangyayari dito. So, you wanted to have this, like, might be feeling ko, itong person na to has cheated on you, and see, parang nandun sa point na ikaw is like, you wanted a balance. Ito yung paano magkaroon ng balance yung situation ninyo. Kung itong person na to, sometimes sabihin natin na nawawala na lang siya ng bigla, and might be this person cheated on you, and sabihin natin you wanted also a judgment, a justice here sa mga nangyayari about this person is talking to anybody, talking to somebody, na nandun sa kanya yung confidence sa sarili niya na hindi kanya binibitawan pero niloloko kanya. So nandun ka pa sa point na nasa inside ka pa ng relationship nito. So gusto mo talaga na itong pagiging ganito niya is iwanan niya na talaga to. Iwanan niya na to ng tuluyan. And andun sa point na para magkaroon na kayo ng balance dito. So ito yung nagiging challenge niya.
paano kayo magkaroon ng balance na relationship kung itong person na to patuloy pa din siya nagloloko dito. Kasi through this Three of Cups in reverse, this is really a third party. So meron talaga mga babae or lalaki dito na involved sa relationship ninyo, and you are inside this relationship still. Ikaw yung nasasaktan, kasi ikaw yung hindi binibitawan. So nai-stress ka dito. Okay, kasi itong person na to lagi niyang sinasabi na mahal ka niya and okay naman kayo. Itong person na to nagpapakita din siya sa'yo ng passion. Like, nagiging passionate din siya, nagiging sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya, and still have this, like, this person who wanted to move forward towards with you. And gumugulo to sa isipan mo ngayon, hindi ka nakakatulog kasi why? Sa mga nalalaman ko, bakit ganito siya sa akin? I wanted to know about this. Parang ganun. So, in this present situation nga, let's see. Sobra kang nasaktan dito and pain ka dito. So, in this present situation, the Three of Pentacles, the clarification is the Knight of Cups, the Four of Coins, and the Death card. So, ibig sabihin, nagtatanong ka talaga sa kanya nagtatanong ka sa kanya kung ano ba talaga yung katotohanan, kung meron ba or wala. Kasi alam mo na to nalalaman mo na, alam mo na, hindi ka lang nagsasabi. Alam ka sa point na, you are the High Priestess here. You are not innocent anymore. Pero, hindi niya pa din to sinasabi sa'yo, although na nagtatanong ka na dito. And still, this person is like, and andun sa point na nasasaktan ka na dito. This person betrayed you so much because of this third party. So, feeling ko itong person na to, nag-offer pa rin siya sa'yo ng pagmamahal. But then ikaw is like, gusto ko na talaga tapusin to. See? Kasi naghihintay ka dito na itong person na to magsalita, magsasabi ng katotohanan, iwan ang mga dapat iwan, and walang nangyayari. Kaya nandun ka sa point na with this Four of Pentacles, like, you just wanted to end this. Kung hindi mo to sasabihin sa akin, kung ikikip mo pa din to, tatapusin ko na lang to. You might be Scorpio here. Tatapusin ko na lang to. Kasi, parang nagtatanong ka dito, may minahal ka bang iba? May mahal ka ba? May ganun. And hindi niya to sinasabi. And really meron. Alam mo na marami ng rumor na naririnig mo dito about third party. And sobra ka nasasaktan. Na feeling mo na nasaksak ka sa likod. Parang, bakit ganito? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Bakit siya na parang, bakit parang nandito pa din siya, hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin. Ako yung nasasaktan dito. Okay. Dahil naghihintay ka dito naghihintay ka talaga ng enlightenment na itong person na to, ang magsasabi talaga sa'yo, mag-explain siya sa'yo. Pero wala ka nakakuha explanation, kaya hindi ka nakakatulog sa gabi. Kasi itong person na to, ayos naman yung pagdala niya sa'yo maayos yung trato niya sa'yo, yung pagmamahal na gusto mo na nakikita mo naman, pero meron talaga siyang tinatago na alam mo na hindi niya sinasabi sa'yo. And this is the third party.
Na. You really want that this person will going to have this effort na gumawa siya ng effort para sabihin sa iyo yung katotohanan, kasi napi-feeling trap ka na hindi mo actually alam kung ano ba talaga yung totoo, ano ba talaga yung mga nangyayari dito, kasi meron talagang third party. Pero bakit hindi ka umaamin sa akin, hindi mo sinasabi sa akin? Gusto ko mag-effort ka na sabihin mo to sa akin lahat. Gusto mo talaga ng right away. Gusto mo ng madalian talaga. And kahit kasi na-stress ka na dito talaga. Sometimes na-depress ka na sa kaisip dito. Because of this clarity na alam mo na tumatahimik ka lang kasi gusto mo siya yung magsasabi sa'yo pero wala ka nakukuha dito. And you really want an explanation here from this person. You want a clarity. You want an explanation. You want a judgment. And to the point na okay, let's see what is the hopes and fears. What is your hopes and fears here? The six, ito din yung nakita ko dito eh. Someone from the past talaga to. Someone from the past. So your hopes and fears here is like, might be feeling mo, ito yung ano mo eh, yung fear mo dito na merong someone from the past na bumalik sa person mo. Let's see. Or wait lang. So you are hoping that this person will going to message you. So feeling ko dito with this five of Pentacles dito is like might be itong person na to umalis siya ng tahimik, like hindi siya nagsabi, nag-ghost ka niya. At this present situation, bumalik siya, nag-offer siya sa'yo ng pagmamahal at nagtatanong ka dito about this pero hindi niya sinasabi, kinikip niya pa din sa'yo. Parang ano sa point na gumawa ka naman ng effort para alam mo yung sabihin mo sa akin yung katotohanan, pero para nakita ko dito yung person na to, kinikip niya pa rin talaga yung mga bagay na alam mo na. So, andun ka sa point na sobra kang nasaktan, kaya tinapos mo na lang to at this present situation. Tinapos mo na to. Okay? So, feeling ko dito, namimiss mo itong person na to. Ito yung takot mo eh, kasi namimiss mo siya. Nahihirapan ka kasi namimiss mo siya, nagla-love reminisce ka dito, and because of this, like what you are before, how this person treated you, nakita ko naman na yung pinapakita niya naman talaga sa'yo yung pagmamahal niya, pinapakita niya yung pagmamahal niya sa'yo. And feeling ko with your hope here is like gusto mo na itong person na to na makipag-communicate sa'yo and to have this decision kung sino talaga yung pipiliin niya, because you are still willing to take the leap of faith towards a new beginning sa person na to kasi mahal mo pa rin to siya. So ibig sabihin gusto mo pa din na nandun ka sa point na bigyan siya ng second chance just to tell you the truth about this, about everything. So, kaya explain mo lang sa akin lahat, maiintindihan ko naman, parang ganun.
Kasi sobra mo talaga siyang mahal. Ayaw mo ng conflict dito, ayaw mo ng away, and sobra mo siyang mahal. And ito yung parang hopes mo na sana makipag-communicate na siya, and to decide kung sino talaga yung mahal niya, kung to decide on something na mag-proceed na talaga siya sa'yo. And nandun yung fear mo na baka hindi niya na to gagawin sa'yo, and nandun ka sa point na namimiss ka na niya. I mean, namimiss mo siya. Sorry. What is the factors that affecting the situation? The situation. Tingnan natin. So, the Knight of Swords. So, ibig sabihin, itong person na to is like, hindi talaga siya bumibitaw sa'yo. This person still want to have a new beginning with you. But this new beginning, sabihin natin na kailangan niya talaga ng effort and time dito para matupad itong new beginning na to. So, kasi nakikita, like, ito yung nagiging factors that affecting the situation. But the problem is, nadjajuggled siya ngayon between two person. So, feeling ko, ang ginawa niyang third party dito is ikaw. Kasi, and dito lumabas sa factors that affecting the situation is hindi kanya binibitawan, pero nagiging maayos na sila ng nauna sa'yo dito. Kaya juggled siya into two person between you and another person. Sometimes, nandito ka sa kanya kasi pinapakita niya talaga sa'yo yung pagmamahal eh. Yung love and affection, being so passionate with you. Nararamdaman mo talaga yung pagmamahal niya. But then, sa nalalaman mo, dun ka nasasaktan. So, you are gathering information about this person na might be married siya or engaged siya or may kinakasama siya. Ito yung nalalaman mo because you are spying on this. You are gathering information about this and hindi niya to in-explain talaga sa'yo. Yung katotohanan. So, ito yung nakapekto sa situation na itong person na to still wanted to move forward towards with you kahit may mga bagay na dito na hindi niya sinasabi sa'yo. Sobra ka dito naguguluhan eh. Naguguluhan ka sa kanya kung bakit ganito. So, tignan natin what will going to happen in the near future.
Seven of Pentacles, the Moon card, and the Four of Pentacles with the Ace of Cups in the bottom of the deck. So this person will going to offer you again a new beginning of commitment, pero nandun ka sa point na guarded ka na, hindi ka na sure sa kanya, and nagpo-focus ka na lang dito sa mga bagay na gusto mong ma-harvest sa buhay mo. Kasi na-awaken ka dito through the times na through the times na may nalalaman ka pero nagpakatanga ka, parang na-awaken ka sa mga bagay-bagay na na you want a freedom as well. So this person come back to you and to offer you a new beginning of commitment, to offer you this victory, pero andun ka sa point dito na guarded ka na dito. Kasi you have decided na talaga dito to walk away. Kasi meron kasi ng clarity sa'yo. Might be this person na sabi ko nga kanina, diba? Baka ikaw yung naging third party dito. And, so, pwedeng vice versa to, okay? So, andito sa point na nagkaroon na sa'yo ng clarity sa'yo about that this person might be, may anak siya or may asawa siya, something like that. And this is like nagiging rough yung situation dito. Ito kasi yung hinihintay mo, see the justice. So hinihintay mo itong person na to na alam mo yung you want a justice about the situation. You want gusto mo ng katarungan kung bakit niya to ginawa sa'yo. Ngayon babalik siya, mag-offer siya sa'yo ng pagmamahal. Totoo yung pagmamahal na inalay niya sa'yo. Like, nandun ka sa point na wala akong nakikita na how this person treated me is so nice, so good, and baro, bakit ganon? Bakit siya nagsinungaling sa akin? Parang ganon. See, mag-offer talaga siya sa ibalik ng pagmamahal, pero ikaw is no, hindi mo na tatanggapin itong offer na to. And magpo-focus ka na lang sa goals mo sa buhay, sa mga bagay na gusto mong i-harvest sa buhay mo. So the challenge here is the justice here. So ang nagiging challenge dito is like paano magkaroon ng balance yung connection ninyong dalawa. Paano mo mag-gain itong justice na to? Sabihin natin na when this person is just cheated on you to the point na hindi niya sinabi sa iyo yung katotohanan about sa kanya, nandun siya sa point na very confident siya sa sarili niya kung humarap siya sa iyo, parang wala siyang tinatago sa iyo, but then to the point na meron siyang iniwan dito, and hindi niya to sinabi sa iyo, and nandun sa point na masakit to sa iyo, masakit to para sa iyo na nag-cheat itong person na to. Very na-betrayed kanya dito. So what is this person's real intentions towards you? Tingnan natin kung ano yung purpose niya talaga dito. Ano yung intention niya? Bakit? Okay. So, ano kasi siya sa'yo, for you, parang andun siya sa point na nagwa-wonder pa siya, na parang feeling niya kasi na ang ganda mo alagaan. Alam mo yung,
ang ganda mo to have a new beginning. Ang ganda mo, it's so nice to keep you. Andun pa siya sa point na, ano bang gagawin ko sa taong ito? Gusto ko talaga siya. Ano bang pwedeng mangyari sa amin if ikikip ko itong taong na to, itong tao na to, ikaw na yun. So, andun siya sa point na nagwa-wonder pa siya pero hawak ka na niya. So, this person have offer you a commitment and love and even promises stability and goals together to have a changes dito. So, itong person na to, gusto niya talaga na magkaroon ng pagbabagong buhay. So, nakikita niya sa'yo talaga yung parang nakikita niya kasi sa'yo yung pag-asa na sabihin natin na kumikinang ka sa mata ng person na to, and to this point na na-attract siya sa'yo na parang gusto niya na magkaroon kayo ng new beginning. Gusto kanyang angkinin, and pero nandun ba siya sa point na nagwa-wonder siya, madami siyang tinatanong kung ikikip ka ba niya, magkakaroon ba talaga ng changes, na magandang changes sa buhay niya. So, kasi ito yung purpose niya sa iyo eh. Gusto niya kaya hindi kanya binibitawan dito. Kahit sabihin na dito na siguro feeling ko nagtatanong ka pero binabaliwala niya to, and kasi ayaw kanyang bitawan kasi nakikita niya siguro might be this person is like madami pa siya mga kinakausap na iba, pero ikaw is someone different from the others, and ikaw is like nasasaktan ako, ginagawa mo ba akong third party or something? May iba ba, may third party ka ba, may third party ba sa situation natin? And alam mo na to madami ka nang naririnig, pero gusto mo lang talaga na siya yung magsasabi sa'yo, pero hindi niya to ginagawa. Kaya sobra kang na-disappoint at sobra kang nasaktan. Sobra kang nasaktan kasi hindi siya naging totoo sa'yo through the feelings na pinapakita niya sa'yo, through the love and efforts na pinapakita niya sa'yo. Kaya ikaw din mismo hindi ka makabitaw sa situation kasi nakikita mo din sa kanya yung effort na pagmamahal sa iyo, yung commitment ninyong dalawa. You might be soulmate connection here. So to the point that nalaman mo might be yung katotohanan na siguro ginawa ka lang niya third party, is masakit yun sa iyo, na betrayed ka niya. So ito yung purpose niya sa iyo, kaya hindi kanya bibinibitawan. The pentacles are here. So, kumikinang ka sa mata ng person na to, and nakikita niya sa yung pag-asa, yung changes. Kaya nag-offer sa sayo ng pagmamahal dito. So, to offer you this new beginning of commitment is like, it takes a lot of efforts kasi meron kasi talaga, nakita ko kasi dito na merong someone na gustong putulin itong relationship ninyo. Okay, so tingnan natin ano yung masasabi ng angel answer sa card na to, sa message or sa reading na to. So, ask a guidance from your angels. Kung may mga nakikita kang mga numbers, angel signs, so pwede nyo yung i-search sa Google and tignan nyo yung meaning niya when it comes to love. Listen to your intuition. So, dark angels, intuition. Listen to your intuition. Intuition don't lie. The intuition is the soul whisperer. So, listen to your intuition. Kung ano yung, kasi through this, nagiging high priestess ka dito, is kailangan mo, kung ano yung mga kutob mo, kung ano yung mga nalalaman mo, maniwala ka dun kasi totoo yun. Parang ganun. So, what is the advice that I can give you?
So this is the advice now. You need to cut off this relationship. Wait na. You need to be strong. You need to end the cycle and have to have a changes in your life na. Kasi itong person na to, sobra siyang when it comes to sobra siyang focus sa pentacles niya, with this 8 of coins, sobra siyang nakafocus sa goals niya dito. Kaya kanya minahal dito. So, with this advice is like, you need to be strong on this person na hindi kanya binibitawan, na pinapakita niya yung pagmamahal niya sa iyo. Kailangan mo maging matapang na harapin ito. And to end this cycle and to have a changes in your life. Siguro meron din nang liligaw sa iyo dito. May mga nanliligaw din sa iyo. Don't close your doors to others, okay? So, be someone na, alam mo yung someone na attractive, someone na strong, someone na focus on their selves and to be stable person reaching your goals. To be the empress, the powerful, the beautiful. Okay, so, yun. That is my reading for you guys. I hope na meron naka-resonate dito. So, thank you and God bless.